So yun ang ano for today's video is ikutin natin to or babaybayin natin tong kahabaan ng Junction 2, Davao City Coastal Road Junction 2. Magmula tayo dito sa Rojas Roundabout or Rojas Rotonda. Papunta tayo doon sa may Junction 2 or Junction 1 rather no, Junction 1 na roundabout no ng Times Beach Rotonda. Pero bago pa tayo makapunta doon, kung makakapunta, kung makadiretso man tayo, kung hindi man tayo haharangin ng mga security personnel sa may tulay, bali, bago tayo dediretso doon, basahin muna natin itong comment ng ating commenter viewer na kung saan ako din ay isang ayon no, na 100% tumpak naman talaga siya pala. I mean, tumpak pala siya, talaga siya, which is I agree. So, ang pangalan niya ay si ano, username, Steel Skull 9673. Sabi niya, according sa local news, One Mindanao highly against si Mayor Basti sa premature opening ng Rojas section ng Coastal Road. Kasi sabi ng Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board, yung daan is walang street lights, safety and traffic signages. No? So absent yung tatlo na yun, street lights, safety and traffic signages. So dalawa lang pala no. So yung dalawa na yun ay absent no, wala sa daan na nakikita natin kanina na dapat ay umpisahang buksan at ipagamit sa public. Okay, sabi ni Steel Skull, for me, dapat 100% tapos na siya before ipagamit. Or dapat tapos na siya bago ipagamit yan. Kasi kung ganyan lang yan, there will be 100% or a good chance an accident waiting to happen in the spot. Lalo na if unsupervised by the traffic enforcers. Good luck. And for fuck's sake or fucking sake, so yun, censored. That small stretch of ugly asphalt road, grabe, grabe niya talaga eyesore. Imagine, galing ka sa napaka-stunning, world-class, international level na kagandahan ng Bukana Bridge. Then, pagdating mo dyan sa exit, ay masusuka ka sa sobrang pangit ng daan. So, yun. So, doon na parte. In-exaggerate ko lang siya, pero yun yata ang nakaligtaan ni Sir Steel Skull na sabihin niya, no? Or isalarawan yung tulay na yun. Funding by China, government, initiative laway na puhunan ni Tatay Digong. Anyway, so you know, bali agree ako doon sa sinabi ni Sir or Ma'am Steel Skull user 9673. Totoo naman talaga sadya, di ba? Grabe yung transition, like napaka-opposite, napaka world class, napakaganda ng Bukana Bridge, tapos ang mangyari is ganyan ang maabutan natin. Dito yung bubungad sa pinakadulo. So tama lang na. Sige, ganito na lang. So bawiin ko yung sinabi ko kanina na sa isa kong video na papayag ako or okay lang sa akin na buksan, ipapagamit, itutuloy na ipagamit sa atin itong two-wheel lanes dito sa may Rojas area, dahil nga sa kailangan siyang magamit na kahit paano. Basta safety lang talaga siya. Meron na siyang safety markings gaya nito. Mayroong double solid line. Ito may mga broken lines, no? So okay lang siguro pag ganyan. Tsaka may mga ganyang napakaliwanag na mga lamppost na mga street lights. Tsaka yan na nga, may fencing na sa gilid, mga barricade, no? Concrete barrier para hindi na pangambahang mahulog ang mga bata or yung mga local, mga nakatira dito sa paligid, at yung mga sasakyan mismo sa open box culvert, di ba? So papayag ako, di ba? Sabi ko yung kanina. Pero ngayon, dahil sa nabasa ko itong komento ni Steel Skull, o nga pala, parang hindi nga pala talaga yata muna dapat daanan ito. So tsaka na lang siguro kapag okay na lahat, no, 101% complete na. Kung kaya Steel Skull sabi niya 100% sa akin, 101% complete, ibig sabihin maganda lahat, safety na, maganda pa sa paningin, no, sa ating mga mata. So yun lang siguro, at patuloy natin baybayin ang daan. Kayo nang bahalang manood dyan. Basta yun na yung point of view sa video na to. So hindi na ako papayag pala. Hindi na naman sa hindi papayag, pero okay lang pala ako na hindi na siya buktan. Okay lang sa akin na March 26 na lang. Oh, sabi nung mga nagre-remove ng mga taga-demolition team kanina. So tama nga, no. So tama yung sabi nung mga taga-demolition team na talagang ayaw na ayaw or talagang tutol si Mayor Basti. At sabi rin ng Mindanao Times na nabasa ni Steel Skull, na hindi ko nabasa yon. Ang nabasa ko lang sa One Mindanao ay yung sinabing postponed ang alas 5 na opening at itutuloy bukas alas 6 ng umaga. So yun, I can say is okay na sa akin pala na sige, March 26 na lang para talagang uniform, para talaga siya na maganda lahat, no? Hindi yung pili lang yung maganda tapos pagdating sa pinakabungad, pinakawalang kwenta. Yun, no? Pilan yung mga edad? 13 ikaw? Ikaw? 11. So saan yung nabalaan kay Bongbong Marcos? Ha? Adik?
O, di ba? Pati mga bata, no? Kasi sige, alis ako mga kuya, ha? Alis ako. So, tinanong ko sila, dahil sa, puro sila, siyempre nagbablog tayo, no? So, lumapit sila ganyan, tatanong kung kailan daw pupunta si Bongbong Marcos, ganyan. So, grabe, pati mga bata, 13 ganyang edad, alam na nila yung pinagagawa ng tao. Alam na nila yung karakas ni BBM. Alam na nila yung katarantaduhan ni BBM, di ba? So, yun. Nakakalungkot na itong mga batang to lumaki sila sa henerasyon na meron silang na-experience na presidente, pangulo na yan na nga nag-a-addict. Kasi panay sila tanong, sabi ko bakit sabi nila bakit daw hindi pumunta si BBM dito, sayang daw, at sila ay nakapag-prepare na daw sana. Oo, yung mga tao gano'n. Prepare na daw sana yung mga tao, naka-ready na. So anong ibig sabihin ng mga bata, pwedeng batuhin, no? Actually mayroon din ako nabasa sa comment, sabi naman niya na sayang hindi daw dumating si BBM dito, ready na sana mga tao sumigaw ng Duterte. And of course isa ako dyan. Talagang sa totoo lang, pag-usapan natin yung sisigaw yung mga tao na Duterte. Kahit pa sa totoo lang, itong mga taga mainstream media, yung mga taga TV5, GMA, ABS-CBN na mga Davao correspondents, sa totoo lang baka Duterte kasi ng mga mayan, gawa ng bobo lang kasi, baliw lang talaga, or may sayad or may something, no? O di kaya criminal lang talaga ang taga Davao City na aayaw dyan sa mga Duterte, despite na dito sila naninirahan sa Davao City at na-experience sila yung napakagandang pamamahala ng mga Duterte, na-enjoy nila yung mga magandang proyekto ng mga Duterte. So may sayad dyan, no? Kung hindi man may sayad, may problema, may mga saltik, ganun, no? And yung iba nga talaga, mayroon din talagang ginagawang kasalanan na isa sila sa masasagasaan sa mga city ordinances ng mga Duterte. For example, yung sigarilyo. For example, yung bawal mag-yosi kung san-san, di ba? So nababatrip yung mga yan na mag-yosi na lang sana kagaya dati kung san-saan. Hindi na ngayon kasi need pa nila maghanap ng mga liblib taguan, no? Na makapag-yosi. Ganon. So minsan naman yung iba dyan galit sa mga Duterte panigurado dahil sa nagtatapon ng mga basura kung saan tapos na reprimanda, di ba? Napagsabihan ng mga nakita, civilian man o mga nagtatrabaho sa City Hall, di ba? So yun yung punto dyan na nakakalungkot. 13 years old, no? So mga ganyang edad ng mga bata, alam nila yung mga pinagagawa ng presidente natin. So naka-experience ng ganyang pamamahalang walang kwenta. So di ba? Hindi siya magandang ehemplo talaga sa totoo lang mga bata. Parang baka yung iba sasabihin na pwede lang siguro sila mag-a-addict, meron pa silang future kasi kita mo nga ito si Bongbong Marcos, addict nga, nag-a-addict, nagko-cocaine, no? Pero bakit sila naging presidente pa nga? So yun, so hindi magandang halimbawa talaga itong si Bongbong Marcos. Anyway, so ito na yung daan na tinatahak ko natin, ha. Maganda ho ito at mas-shorten talaga yung natin, travel time. Umalis tayo doon sa Rotonda roundabout like 3 minutes. So ito na naman ang ang ating video. Kuhaan niyo lang to dito. 3 minutes. Wait lang, ha. Time check lang tayo kasi edited pala to. Edited. So kailangan nating malaman yung pinaka-exact time na umalis tayo sa Rotonda ng Rojas segment, no? So 7:57 minus 3 minutes or 4 minutes. So 7:53 tayong umalis sa lugar sa Rotonda. Papunta tayo ng, ito attempt lang naman, ha, hindi naman talaga to sure na makakarating tayo sa dulo nito sa may roundabout kasi maaari tayong harangan sa may tulay. So ang takbo natin ay nasa lang 17, average of 17 km per hour. Yan, so yung takbo natin 20 km per hour ang ating takbo. Dahan-dahan lang syempre, lang tayo, naka one hand. So bali makikita natin dito kung gaano ito ka bilis by daanan, no, kumpara dun sa Quezon Boulevard / Quimpo Boulevard and Ecoland Drive. So makikita natin ito dito ngayon kung gaano nga ba ito kabilis. Lapit lang actually, tanaw na natin sa unahan yung tulay. So 7:53 umalis tayo doon sa roundabout. Diba ganda, no? Ang ganda ng mga gawang Duterte, ang ganda ng mga proyekto nila, ang ganda ng mga patakaran, pamamalakad, yung mga rules and regulations. Yes, hindi lahat, hindi para sa lahat ang Davao City.
Ikaw talagang sanay ka sa walwalan, magdamagan, yung ayaw mo talagang paawat. So sa Davao City, hindi ka pwede rito. Kasi nga dito around 1 AM, bawal lang bumili ng alak. Last call sa mga beer house ay alas 12. So kailangan mo nang bumili ng marami niyan, aabot hanggang alauna. Kasi pagka alauna ng madaling araw, hindi na pwedeng bumili. Pwede ka nang lumabas sa beer house, so whether you like it or not, palalabasin ka na ng mga may-ari. Kung ayaw mo lumabas, meron tayong mga police patrol na nakaabang, no? Nakaantabay sa labasan ng mga establishment na mga may painuman. So ang gagawin mo, dalhin mo na lang yung iyong inumin na hindi na ubos, take out mo. So bakit ko nasabi yun? Kasi yan ang aking ginagawa. Oo. Kapag naubusan kami ng oras pero marami pang alak, edi sa bahay na lang, continue, ganon. So walwalan, magdamag, Davao City is definitely not for you. Ngayon, ano pa, kung smoker ka at matigas ang ulo mo, ayaw mong makisama, ayaw mong makisama sa iba, gusto mo talaga mag-smoke kahit san-san, di sa ano ka, Davao City, hindi ka pwede dito kasi mahuhuli ka. 1,500 na daw, sabi. Wait lang, may bago dito, di ko to nakita. Ganda ha. Sige, puntahan natin yan bukas sa sunod na araw. May bagong gawa dito, nice one. Parang riverside, ano yan, flood control project, Esplanada. So balikan natin yung topic. Yan nga, Davao City is definitely not good for you, or not for you kung ikaw nga ay mayroong mga ugaling hindi maganda, no? Entitled ka, bawal ka sa Davao. Walang entitled dito. Sabi nga ni Tatay Digong dati yung during sa fireworks issue. I mean yung hindi man issue, yung fireworks display, bawal yung mga fire techniques, mga ganyan, mga paputok, lahat mga firecrackers sa Davao City is strictly prohibited. So ang nangyari noon, early 2000s, tinanong siya ng mga taga-mainstream media, paano yan ang mga tao nasanay sa paputok every December and past New Year, kasi nga magkakaroon merong mga paniniwala ang mga Pilipino na naitataboy ang mga masasamang espiritu at malas, mga diablo, demonyo. Sabi ni Tatay Digong, okay lang yan, wala naman silang dapat walang demonyo dito sa Davao City na dapat nilang palayasin. Kasi kung may demonyo man sa Davao City, nag-iisa lang at ako yun. Ayun yun, no? So ang dami mga rules and regulations, city ordinances dito sa Davao City na hindi talaga siya kayang sundin ng iba, no? So grabe ang lalim ng natin kasi Filipino values. So ayan na, may gwardiya. So hindi yata tayo makadiretso, tinan natin sa gawas. So dapat sulod, no, para di makuan hilabta sa mga hilabtanon. Murag ana lang ingong ganiya nga dapat pagiyon sa tubo daw. Bot pasabot ang wiring, no? Wiring. So dabagay namin nakapunta doon sa Pikas ko noon nga kuan dili pa maagihan ang tulay. Unya nang alas 5 kay napalagi ayos ng mga wiring electrical. Okay mo dito pasabot. Napasagawas na pwedeng putlo, no? Or di kaya pwede gawas nga pwedeng putlon, pwede pud makakurente. Kasi may madisgrasya ba? Tama, So pero katong mga color-color nga suga, okay kay to sila. Or mao tong isa to sa kuan. Gabi kadwa na kagabi ron, wala na lagi pasiga. So isa po to yang kurente na sa gawas gyapon, no. Oo. Sulod, sige. 50 km dayri dagan. Okay, tulay, tama. So 50 km reduce, no. Kay ang coastal 60 km ba ang dagan dapat. Pero diri reduce into 50 kay curve. Elbow curve. So posible gyud siya makadisgrasya. Yun ha, so hindi tayo makadiretso kasi nga bawal. So syempre follow the rules tayo, no. So ibig sabihin yan, ganda ng ng forma, ganda ng hitsura, the best. So itong area na to hindi pa umiilaw, pat kaya hindi na charge sa ilaw. Ano yan, solar. So so sanay nagustuhan niyo yung natin dito, kwentuhan, topic natin, at habang nagbabaybay tayo sa kalsada na to dito, sana ay nagustuhan ninyo. So bawal pa ditong pumasok. So siyempre kahit pa sabihin natin wala tayong gagawing masama, wala tayong binabalak na hindi maganda, but rules is rules, no. So kaya natin sundin or else ma-reprimand yung mga nagbabantay dito na mga gwardiya. So mapapagalitan sila, pwedeng matanggalan ng trabaho. So wala naman tayong ma-provide na trabaho sa kanila. Paano na yun? So yun lang, no. Obi, follow the rules. Okay na tayo dito. Thank you for watching. Yan na ang huling pasilip. At dito naman na area pag nakaharap dito, ganda, view. Yun. Kita dito yung mga high-rise buildings ng CM Recto Street, Philcris. And yan.
Same recto. Okay.